Praise God. Hallelujah. Glorify your name, Jesus Christ, King of New Israel. Good evening, saints, the regenerated sons and daughters all throughout the land. Hallelujah, hallelujah. To God be all the glory. Nung huli nating video, mga kapatid, pinag-usapan natin doon na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga statues ng mga ibinuwal, ibinagsak, at itinapon sa mga ilog. Praise God, hallelujah. Ano ba ang kahulugan niyan? Ang significant niyan sa end times prophecy. Praise you God, na naunawaan natin mga kapatid na ang lahat ng mga bagay na yan ay hindi nagaganap ng walang kadahilanan. Ang lahat ng bagay na yan ay may dahilan kung bakit inalaw ng Diyos na makita at masaksihan natin ang lahat ng kaganapang yan. Praise God, hallelujah. Dahil tunay na ang salita ng Panginoong Diyos tapat at totoo. Nung ako'y nagsisimula, mga kapatid, praise God, sa paghahayag ko ng salita ng Diyos na inutos niya sa akin na umakyat ka sa taluktok ng bundok, sumigaw ka at ihayag mo, hanapin mo ang lahat ng mga banal na akal sa buong daigdig, pangaral mong mga salita upang mahanap mo yung may mga salita ng Diyos sa kanilang puso, yung kaisa mo sa Espiritu at katotohanan, nananangan sa dugo ng tipan, sa tipan ng pakikipagkapatiran, alang-alang sa banal na salita ng Panginoong Diyos. Sapagkat bilang Christian, bilang Christ of God, ang ating tungkulin ay maging power of Christ. We are the power of Christ and Christ is the power of God. Jesus Christ is the power of God and we as a Christian is the power of Christ. Praise God. Hallelujah. So kung ikaw ay isang followers of Christ, anak ng Diyos, so kailangan ang lahat ng ginagawa natin ay naayon sa salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Tulad nga ng sinabi ko mga kapatid, praise God, noong una kong mga video na ginawa mga kapatid, praise God, dahil sa takot ko sa na masalansang ko ang salita ng Panginoong Diyos o matulad ako dyan sa mga ribulto na yan, nang sabi ko nga sa aking mga kapatiran, sa aking mga anak, na sabi ko, ayoko balang araw na igagawa ako ng tao ng ribulto, na gagawa nila ako ng ribulto pagdating ng mga sunod na mga henerasyon na katulad ng mga ribulto na yan. Na ito yung naglingkod sa Panginoon, ito yung slavery, ito yung, may mga history kasi mga tao na kaya ginagawa nila ng mga ribulto. So kaya nagtago ako, tinago ko yung aking mukha sa tuwing ako'y nangangaral, ayokong pakita yung mukha ko para hindi nga nila ako gawaan ng ribulto sa pagdating ng panahon. Ngunit sa tulong at habag din ng mga anghel ng Diyos, ng mga mangaral na pinipilit nilang ipalantad ang aking mukha, upang kasi ito nga nasa Facebook nga tayo. So kailangan maging matapang ka na ipahayag mo sa lahat ng mga tao kung sino ka. Sapagkat kung alam mo kung sino ka sa Diyos at sa mga tao, ay hindi ka dapat matakot. Katulad nga ng mga ribultong yan, mga kapatid, na si Edward Colston. Yan daw yung slavery daw yan siya. Si Winston Churchill, Christopher Columbus, Margaret Thatcher, Robert Baden-Powell. Isa-isa na silang pinagbabagsak. Hindi pa natin alam kung sino pa yung mga isusunod nila. Pero nakakapagtaka mga kapatid. Kaya ang sinabi ng Jeremiah 2:13, sabi, tumingin kayo, mangagtaka kayo bayan, sapagkat ako'y gagawa ng mga kakilakilabot na mga bagay, wonderful and horrible things. Ito yun mga kapatid na kung tutuusin talagang sobrang nakakapagtaka kasi ginawa sa London, ginawa sa Germany, parang mayroong connection, may pag-uugnay na espiritu na umuugnay sa kanila para sunod-sunod na gawin yung mga bagay na yun, na parang pinag-usapan na kahit malalayo na may mabasa na yan, ginawa na isa, sinundan na isa kasi parang ano lang yan yung may kasabihan na kapag sa isang lugar mayroong nagbigti, may nagpakamatay, parang yung espiritu na nag-udyok sa tao na yan na magbigti siya at magpakamatay siya,
humahanap pa siya ng isa pang biktima. Humahanap pa siya ng isang udyo kanya na gagawin yung mga bagay na yon. So, kung bad spirit man niyang gumagawa sa kanila yan, or act of God, kalooban ng Panginoong Diyos, yan yung sinasabi natin na may sequence talaga ng pangyayari, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, dito natin makikita na ang mga salita ng Panginoong Diyos sa kanya sa huling panahon ay natutupad na. Yan. Kaya ko sinasabi, mga kapatid, praise God, na ayokong gawan ako ng rebulto ng mga tao pagdating na ng panahon na sabihin, ito si Sister Ronet, o si Ronnie Als, o si Ronela Sapio Lopez na nangaral siya nung una, tapos papakilala sa mga tao. Ito, hindi na kailangan yun, mga kapatid, praise God. Ikwento lang sa mga henerasyon, sapat na yun. Hindi na kailangan gawa ng rebulto. Kasi pag gumawa na ng rebulto, isa na yan sa blasphemy o abomination in the sight of God. Sabi nga ng Psalms 115, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Sabihin, mga kapatid, laging lahat ng ating ginagawa, hindi natin to ginagawa upang magkamit tayo ng kapurihan o maging maging famous tayo, o anumang bagay na ating hinahangad, na magkaroon tayo ng desire na sa ating puso na agawin natin ang glory ng Panginoon. Kasi hindi bibigay ng Panginoon ang kapurihan sa mga bato na yan, mga kapatid, praise God. Kaya, sa bawat tao na wise dito sa daigdig, sa bawat ginagawa mo, sa bawat pagkilos mo, sa bawat paggalaw mo, ang lagi mong sinasabi, ibinabalik mo sa ang papuri sa Diyos. So, hindi mo ako pupurihin, hindi mo ako luluhuran, hindi mo ako bibigyan ng parangal, kundi ang lahat ng parangal, papuri at pagsamba ay dapat nasa ating Panginoong Diyos upang hindi tayo magkakamali, hindi tayo magkakasala, mga kapatid, praise God. At nang sa ganun, hindi natin na lalabag ang kautusan ng Panginoon. Tingnan mo, mga kapatid, dahil sa kamangmangan ng tao, dahil sa kalooban ng tao, na ginawa nila yung mga bagay na yan, kahit hindi kalooban ng Diyos, dumating din talaga ang pagkakataon na ang mga rebultong yan ay tinanggal ng Panginoon, winasak ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na pinili. Kasi ang sabi sa Isaiah 55 verse 11, ang lahat ng salitang lumabas sa aking bibig na binitawan ko ay hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gagawain ng mga taong kinalugdan ko, na aking kinalugdan na gagawin. So, meaning to say, lahat tayo dito sa mundo, lahat sa daigdig, meron tayong purpose. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, alam na ng Panginoon kung ano yung gagampanan mo. Ay napakabuti, mga kapatid, kung magpasalamat sa Panginoon na hindi ikaw yung piniling Judas, hindi ikaw piniling si Ananias, hindi ikaw pinili na maging si Nabucodonosor, diba? Kasi yung mayroong mga katangian, mga katawan na nararapat para sa iyo. So, kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos, yun talaga yung gagampanan mo. So, kung naging si Judas ka, mga kapatid, siyempre, di ba, ikaw yung nagbenta sa Panginoon, ikaw yung nagkanuno sa Kanya, ikaw yung dahilan kung bakit napako siya sa krus. So, magpasalamat na lang tayo na hindi yung mga katungkulan na yon ang naging katungkulan natin. Kung ang naging katungkulan mo kaya yung katungkulan ni Presidente Duterte. Di ba, napakahirap din ang katungkulan ng Pangulong Duterte. Kung kaya ang naging katungkulan mo kaya ang plano kaya ng Panginoong Diyos sa iyo ay ikaw kaya ay naging si Trump. Lahat ng mga nangyari sa buhay ni Trump sa iyo kaya sa iyo napunta. Ikaw yung naging the last Trump. Di ba? Kaya ganun lang yun, mga kapatid. Bawat tao ay meron tayong katungkulan na gagampanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, ang sabi niya, sa dating ng panahon, wawasakin niya ang lahat ng mga idinagdag ng tao, lahat ng mga ginawa ng tao. Dahil talaga yan ay hindi aya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, ano ba talaga yung significant niyan, mga kapatid, kung anong yung kabuluhan niyan dito sa end times na ating pinag-uusapan, mga kapatid, praise God, hallelujah. Na hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, ang rebulto na yan ay simbolo yan ng mga hari, simbolo yan ng isang matatag na kingdom, isang matatag na pamahalaan, ganyan
na isa-isang babagsak, isa-isang ibabagsak ng sariling mga tao niya, ng sariling mga bayan niya. So, nakikita natin mga kapatid na isa-isang tutuparin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga salita niya. Sapagkat, tunay nga mga kapatid na ang lahat ng yan ay walang kabuluhan sa Panginoon. Kasi, pagbalik ng Panginoon, bago siya bumalik dito sa lupa, kailangan mawasak niya muna ang lahat ng kaharian. Ang lahat ng naghahari-harian at ang lahat ng mga kaharian na may mga hari na hindi na mga tunay na hari, sapagkat hindi nila ibinabalik ang kalwalhatian at kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Lagi nilang inaangkin na kami yung malakas, kami yung great, kami yung lahat na lang ng glory or kawalhatian, kapangyarihan ay inaangkin nila. Never silang nagbabalik ng kapurihan sa Panginoong Diyos. So kakaunti lang sila mga kapatid na yung mga sinugo ng Panginoong Diyos na mayroong takot sa Diyos na talagang maririnig mo sa kanilang mga bibig na binabanggit talaga nila ang Panginoong Diyos. Na kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kahit nga ang Pangulong Duterte, sinabi niya yan na hindi siya mahilig manalangin. Pero sa mga oras na to, tinatawagan niya ang Almighty God na tulungan tayo na malagpasan natin ang mga suliraning to. Praise God, hallelujah. So, balikan natin yung sinasabi natin, ang significant ng mga pagbagsak at mga pagguho ng mga kingdom na yan sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng isa-isang pagtanggal ng mga rebulto na yan. So, what next pa? Ang liberty, ang liberty sa dagat ng New York, na pag ibabagsak nila yan mga kapatid, praise God. Kasi ang simbolo ng liberty ay liberty, freedom. Pero, kaya nga sinabi, meron silang privilege, white privilege, meron silang freedom kasi nga, the land of freedom sila. So, nakatatak na yan sa kanilang, nananalaytay na sa kanilang pagkatao na sila ay malaya. Sila ay binibigyan ng VIP treatment kapag kahit saan silang lugar pumunta. Kasi nga, dahil dun sa simbolo ng liberty na ipinagkaloob sa kanila. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, kayo ay pinalaya. Pinalaya na sa kasalanan. Ngunit hindi ang kalayaan, naway ang kalayaan na yan ay hindi magdulot sa atin upang makagawa tayo ng mga kasalanan. Huwag nating samantalahin o samantalahin ang salitang kalayaan upang magkaroon tayo ng kalayaang gumawa ng kasalanan. So meaning to say, nagamit siya na husto yung salitang kalayaan, na nasobrahan ang kanilang paggamit ng salitang kalayaan na halos tapakan na nila ang pagkatao ng kanilang kapwa, ng mga ibang mga bansa, na inisip nila na kami lang ang mayroong kalayaan. Ngunit kung sa katotohanan sa Diyos, ang tunay na kalayaan ay kung malalaman mo na ang katotohanan. Kapag sa iyo na ang katotohanan at namumuhay ka na sa katotohanan, doon lang tayo pinapalaya ng Diyos. Sa lahat ng bondage of sin, sa captivity, sa lahat ng mga bagay, sa karamdaman, sa kahirapan, sa kasalatan, sa lahat ng bagay mga kapatid, praise God. Kapag lumalakad ka na sa katotohanan ng Diyos, pinalaya na tayo ng bagay dyan. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Ang lahat ng talian mo dito sa lupa, papakawalan sa langit. Ang lahat ng tatalian mo sa langit, ang lahat ng tatalian mo dito sa lupa, pakakawalan sa langit. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos. So, ang lahat ng iisipin mo, lahat ng sasabihin mo, kasi binigyan ka na nga ng kalayaan ng Panginoong Diyos, binigyan natin ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ay maangkin natin ito mga kapatid. Ngunit, hindi pwedeng gamitin natin ang kapangyarihan yan at kalayaan na yan upang lapastanganin natin ang mga bagay-bagay o ang mga kapwa natin tao. Kaya may kaparusahan talaga, may consequence talaga. Sa pagbagsak ng mga rebulto na yan, ito yung consequence ng Panginoong Diyos. Nasusulat sa Jeremiah 51. Praise you God, Jesus, glorify your name. Hallelujah. Therefore, behold, the days comes that I will do judgment upon the graven images of Babylon, and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heaven and the earth and all that is therein
shall sing for Babylon, for the spoiler shall come unto her from the north, saith the Lord. As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of the earth. Ye that have escaped the sword, go away, stand not still, remember the Lord afar off, and let Jerusalem come into your mind. We are confounded because we have heard reproach, shame hath covered our faces. For strangers are come into sanctuaries of the Lord's house. Wherefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will do judgment upon her graven images, and through all her land the wounded shall groan. Though Babylon should mount up heaven, and though she should fortily height of her strength, yet from me shall spoiler come unto her, saith the Lord. Glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Yan ang simbolo ng pagbagsak ng mga rebultong yan, mga kapatid. Praise God. Dumating na sa sukdulan ang kagalitan ng Panginoong Diyos. Ang sabi niya, kaya't narito ang mga araw ay dumarating na ako'y maglapat ng katulan sa mga larawang inanyuan sa Babylon at Babylonia, at ang kanyang buong lupain ay mapapahiya, at ang lahat ng mapapatay sa kanya'y mga bubulagta sa gitna niya. Kung magkagayoy, ang langit at ang lupa at ang lahat ng nandoon ay magsisiawit dahil sa Babylonia sa kagalakan, sapagkat ang manglilipol ay darating sa kanya mula sa hilagaan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ibinuwal ng Babylonia ang namatay sa Israel, gayon mabubuwal sa Babylonia ang mamatay sa buong lupain. Kayo'y nangatanan sa tabak, magsiyaon kayo, huwag kayong magtigil, inyong alalahanin ng Panginoon sa malayo, at pasukin ang inyong pag-iisip ng Jerusalem. Kaming nangapahiya sapagkat kami ay nagkarinig ng kakutyaan, kalituhan at tumakip aming mga mukha, sapagkat ang mga taga-ibang lupa ay pumasok sa mga sangtuaryo sa bahay ng Panginoon. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y maglalapat ng katulang sa kanyang mga larawang inanyuan, at sa buong lupain niya'y dadaing ang nasugatan. Bagaman ang Babylonia ay umilanglang hanggang sa langit, at bagaman ang kanyang patibayan, ang kataasan ng kanyang kalakasan, gayon may darating sa kanya ang manglilipol na mula sa akin, sabi ng Panginoon. Praise God, hallelujah, glorify your name. Kaya't nga sumisigaw ang banal na espiritu, ang anak ng babae ng Sion, na umalis na kayo sa mga bansang yan, bago pa dumating ang kadiliman, ang galit ng Panginoon ay buhos niya, sapagkat walang pagdududa, mga kapatid, praise God, na ang lahat ng salita ng Panginoong Diyos ay matutupad. Nang sa lagi nga pinapakita sa akin ng Panginoong Diyos, ang Amerika at ang buong paligid ng Amerika ay mawawasak, totally ruined talaga, mga kapatid, praise God, hallelujah. And only the strong shall be survived. So habang noon, matagal na, mga kapatid, praise God, paulit-ulit na sumisigaw ang anak na babae ng Sion na umalis na kayo dyan, habang may aeroplano pa, habang may barko pa. Ngayon, isang bigla, isang bugso, mga kapatid, bawal bumahe, bawal ang mga traveler, bawal ang mga flights, ang mga barko, biglang natigil ang pagparoot parito natin, mga kapatid, praise God, hallelujah. So, stuck tayo dyan. Dyan natin mararanasan, hintayin ang lupit ng galit ng Panginoong Diyos. Kaya't kinakailangan na maging matatag ang bawat isa, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sapagkat itinakdan ng Panginoon ang kanyang salita at wala nang makakabawi pa, mga kapatid, praise God, hallelujah. At pagkatapos ng lahat ng bagay na yan, ang sabi nga ng Panginoong Diyos, matutuyo ang dagat, wala nang daong, ngunit lalakarin ninyo
ang natuyong dagat upang marating ang bagong Israel-Pilipinas. Sapagkat ang bagong Israel-Pilipinas ay diyan titipunin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga nalabi sa bawat bansa. So, kailangan nating magpakatatag, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sapagkat iginawad na ng Panginoon ang kanyang mga kamay. Yan, sabi nga dito, the spoiler shall come unto her from the north, saith the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Kaya lagi nating panalangin sa lahat ng mga banal na nakalat sa buong daigdig, kaisa sa Espiritu sa Totohanan, nananangan sa dugo ng tipan sa tipan ng pakikipagkapatiran, naway ingatan kayo ng Panginoong Diyos sa kanyang bisig, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At magpakatatag tayo. At sa lahat ng mga elect, tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng mga elect na magkaisa kayo, unite themselves together. Dahil ang sabi ng Panginoon, dahil sa mga elect, paiikliin niya ang dakilang kapighatian o maaring hindi na mangyari. Yan ang ating assignment. Yan ang ating duty. Yan ang ating responsibility, mga kapatid, praise God. Bilang elect ng Diyos, kailangan nating mag-intervene. Only the divine revelation through divine intervention can stop the anger of God. Only a divine revelation through divine intervention can stop the anger of God. So wake up, saints. Do your job. Do your duty. Walang matutulog. Walang magpapahinga. At gampanan natin ang tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat. I love you all in Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen. To God be all the glory. Jesus Christ, King of Israel. Be watchful, saints, and pray without ceasing.